Ang pinakamalaking hiya sa buhay ko, hindi nangyari sa labas, kundi sa loob mismo ng aming bahay. Ang sarili kong anak at manugang, nagplano ng pagpatay sa amin ni Rodolfo para sa 15 million pesos insurance. Walang utang na loob. Bilang ilaw ng tahanan, ibinigay ko na ang lahat, pagmamahal, pagsasakripisyo, pero sa kanila, isa lang akong matandang nakakalimutin. Inakala nilang wala akong silbi, pero nagkamali sila. May nakita akong lihim na yaman, ebidensya. Iyon ang aking trump card para bawiin ang aking dangal. Ngayon, makikita nila ang leksyon ng isang lola na hindi nila kayang patayin. Kwentuhan mo ako? Naranasan mo rin ba ang traidor? San ka nanonood? I-like at i-share na yan. Kami ni Rodolfo, ang aking asawa, ay pareho ng retirado. 65, 65 na ako. 67, 67 naman siya. Tahimik at matiwasay ang buhay namin sa isang komportableng bahay sa Quezon City. Wala na kaming ibang inaalala, maliban sa aming nag-iisang anak, si Alex, at ang asawa niya, si Katrina. Si Katrina? Ay naku. Mula noon, sa paningin ko, siya ay isang kaakit-akit na babae. Matalino. Nagtapos ng business administration. May magandang trabaho sa isang kumpanya ng financial consultancy. Ang bilis nga nilang ikasal. Hindi pa umabot ng 1 taon simula nang magkakilala sila sa isang salo-salo. Minsan, naiisip ko parang may distansya siya. Parang may lihim. Pero palagi kong sinasabi sa sarili ko, stress lang yan sa trabaho o sadyang tahimik lang talaga ang personalidad niya. Nagsimula ang lahat noong nakaraang Miyerkules. Bigla na lang dumating si Katrina sa bahay, nag-iisa. Bihira yan, kasi palagi silang magkasama ni Alex kapag dumadalaw tuwing Sabado o Linggo. Medyo natataranta siya, nag-aalala. Sabi niya, may problema sa cellphone niya, basag na basag ang screen. Lola Elena, sabi niya, hindi ko sinasadyang mabasag, kailangan ko po talagang gumana ito ngayon na. Bukas po kasi may importante akong meeting. Si Alex, nagbiyahe, wala dito. Hindi ko alam kung saan ko ipapaayos. Naalala ko, swerte! Kasi noong 1 linggo lang, nagpaayos din ako ng sarili kong cellphone. Sa isang maliit na tindahan. Ang may-ari, si Kuya Ben, ay anak ng dating kasamahan ko sa eskwelahan. Kilalang kilala ko, mapagkakatiwalaan. Ako na ang bahala anak, sabi ko. Dadalhin ko kay Kuya Ben, marunong yon, mabilis lang. Aba, salamat po talaga Lola Elena, malaking tulong po, parang iniligtas niyo na po ako, sabi ni Katrina habang inaabot sa akin ang telepono. Binigay niya sa akin ang password, sabi niya, 28218. Anniversary daw nila. Nagmamadali siyang umalis. Kailangan niya daw talagang bumalik sa opisina. Tinanong niya ako kung pwede siyang bumalik kinagabihan. Sabi ko, oo, syempre. Kinuha ko ang cellphone. Dumiretso ako sa tindahan ni Kuya Ben sa Maynila. Kuya Ben's Express Repair. Maliit lang ang pwesto niya sa pagitan ng botika at panaderya. Pagpasok ko, nakita ko si Kuya Ben. Nakayuko sa mesa. Punong-puno ng mga maliliit na gamit sa pag-aayos. Lola Elena, kumusta po? Buti na padaan kayo ulit, bati niya. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa cellphone ni Katrina. Sabi niya, walang problema. Maaayos niya daw yan sa loob lang ng ilang oras. Babaling ako mamaya kuya, sabi ko. Iniabot ang cellphone at ang password. Naglibot-libot muna ako. Namili ng mga gulay at kung ano-ano pa. Mga alas 4:40 p.m. na ng hapon, bumalik ako sa tindahan. Nag-iisa si Kuya Ben. Nang makita niya akong pumasok, biglang nag-iba ang mukha niya. Ang kaninang masayahing ngiti ay napalitan ng isang bagay na hindi ko masabi. Tila takot, tila pag-aalala. Lola Elena, mahina niyang bati. Mabilis siyang lumingon sa pintuan. Para bang sinisiguro na walang tao. Tapos na po ang cellphone niyo. Pero, kailangan ko pong may ipakita sa inyo. Napakunot ang noo ko. Naguguluhan ako. May problema ba sa cellphone, anak? Hindi po sa cellphone ka, Lola, sagot niya. Lumapit siya sa akin. Nagbulungan kami. I-cancel niyo na po lahat ng credit card niyo. Palitan niyo po ang mga password niyo. At tumakas na po kayo. Ngayon na. Nanlamig ako. Kinilabutan. Ano raw? Ano? Ano bang pinagsasabi mo, Kuya Ben? Senyales lang ang ginawa niya. Lumapit pa ako.
Binuksan niya ang cellphone ni Katrina, pumasok sa messaging app, nag-scroll siya. May nakita akong isang folder, ang pangalan, Plan B. Pinakita niya sa akin ang screen. Diyos ko po, ang dugo ko parang nagyelo. Ang mga mensahe ay pag-uusap sa pagitan ni Katrina at ng sarili kong anak, si Alex. Detalye ng isang plano. Isang plano para patayin ako. Palagi nang nakakalimot si Mama, sabi ng isang mensahe mula kay Alex. Ito na ang perpektong oras. Ang doktor, nag-document na ng mga lapses niya sa utos ko. Walang magtatanong kapag nangyari na. Ang sagot ni Katrina, parang sinisikmura ako. Ang life insurance niya at ni Lolo Rodolfo aabot sa halos 15 milyong pesos, honey. Kapag naibenta natin ang bahay, sapat na yan para makapagsimula tayo ng bago, malayo sa Quezon City. Nanghina ang mga tuhod ko, kinailangan kong sumandal sa counter. Hindi ito totoo, bulong ko, para sa sarili ko. Lola Elena, sumusumpa po ako. Hindi ko po sinasadyang makita yan. Nag-test lang po ako ng cellphone, may notification na lumabas. Hindi ko po yan pwedeng balewalain. Nagpatuloy ako sa pag-scroll, para akong nababaliw sa takot. Tungkol sa pamamaraan, tungkol sa petsa. Kung paano ito gagawing aksidente sa bahay. Tungkol sa mga gamot na gagamitin. Sa dosis na magiging fatal para sa isang matanda na may high blood pressure na tulad ko. Ang sarili kong anak at ang kanyang asawa, walang awa na nagpaplano ng aking kamatayan. Nagpaplano rin silang patayin si Rodolfo, bulong ko. Halos wala na akong hininga. Ang usapan ay nagdetalye kung paano nila aalisin ang aking asawa pagkatapos. Kailangan may ilang linggong pagitan, sabi ni Alex. Magdududa sila kapag dalawang matanda, sabay na nawala. Isinara ni Kuya Ben ang pinto. Inikot ang karatula. Sarado. Kumuha siya ng isang basong tubig. Tinulungan niya akong umupo. Kailangan niyo pong pumunta sa pulisya, sabi niya. Matatag, pero mabait. Umiling ako. Shock pa rin. Hindi sila maniniwala. Salita lang ako. Isang matandang babaeng nakakalimot. Laban sa anak at manugang ko. May pinag-aralan, may dangal sa komunidad. Kung ganun po, Lola, sabi ni Kuya Ben, kailangan niyo pong mag-ipon ng ebidensya. Kailangan niyo pong protektahan ang sarili niyo. Tama siya. Kinuha ko ang sarili kong cellphone, nangangatal ang kamay ko. Nag-umpisa akong mag-picture ng mga mensahe, bawat linya, bawat petsa, ang plano, ang pagbanggit sa doktor ng pamilya. Kuya Ben, pakibalik po sa dati ang cellphone. Walang dapat makahalata, walang dapat masabi. Sumang-ayon siya. Magkasama kaming nagtrabaho ng 1 oras. Nang matapos kami, ang cellphone ni Katrina ay parang hindi man lang nabuksan. Walang bakas na nadiskubre ang kanyang mga lihim. Paglabas ko ng tindahan, para akong nasa bangungot. Ang Quezon City na dating masigla, ngayon ay tila madilim. Paano ako uuwi? Paano ko titingnan si Rodolfo nang malaman na ang nag-iisa naming anak ay nagpaplanong patayin kami? At higit sa lahat, paano ko haharapin si Katrina mamaya? Habang nagmamaneho, inayos ko ang plano ko. Bawat hakbang. Una, kailangang alertuhin si Rodolfo, pero dahan-dahan. Pangalawa, kailangang kumilos ng mabilis, pero matalino. Kapag naghinala si Alex at Katrina, baka bilisan pa nila ang kanilang balak. O gumawa ng mas masahol na estratehiya. Ang sakit ng traidor. Napakabigat. Si Alex. Ang dinala ko sa sinapupunan ko, ang pinasuso ko, ang tinulungan ko sa homework, ang inalo ko noong iniwan siya ng kanyang unang syota. Gusto akong patayin, dahil sa pera. Nagpark ako sa tapat ng bahay, huminga ako ng malalim. Kalma, Elena, kalma. Ang laro ng buhay at kamatayan ay nagsimula na, at kailangan kong maging mas matalino kaysa sa 2 bata na akala ay madali lang talunin ng isang matandang babae. Hindi nila alam. Hinarap ko ang maraming problema noon. Nag-alaga ako ng anak habang nagtatrabaho ang asawa ko. Nabuhay ako pagkatapos ng breast cancer, 5 taon na ang nakalipas. Kung akala nila, hihiga lang ako at maghihintay mamatay. Nagkakamali sila. Lumabas ako ng kotse, hawak ko ang cellphone ni Katrina na parang bomba. Pumasok ako sa bahay namin. Ang bahay kung saan ang buhay ko ay hinding-hindi na magiging pareho. Si Rodolfo ay nasa sala, nanonood ng balita. Tulad ng dati, ang pamilyar niyang mukha,
ang kulay abong buhok, ang salamin niya sa dulo ng ilong. Nagbigay sa akin ng isang sandali ng normalidad. Inayos mo na ang cellphone ni Katrina? Tanong niya. Walang lingon-lingon. Lumunok ako. Oo, tapos na. Kailangan kong sabihin sa kanya. Pero paano? Paano mo sasabihin sa asawa mo na ang nag-iisang anak niyo gusto kayong patayin? Rodolfo, tawag ko. Ang boses ko mas matatag kaysa inasahan ko. Kailangan kong may ipakita sa'yo. Seryoso ito. May naramdaman siyang alarma sa tono ko. Agad niyang pinatay ang TV. Tiningnan niya ako. Seryosong seryoso. Anong nangyari, Elena? Umupo ako sa tabi niya. Pinakita ko sa kanya ang mga litrato na kinuha ko sa mga mensahe. Pinanood ko ang kanyang mukha habang nagbabasa. Ang una ay pagkalito. Sunod, hindi makapaniwala. Pagkatapos, horror. At panghuli, isang sakit na sobrang lalim. Akala ko babagsak na siya doon. Hindi, bulong niya. Parang naubusan ng boses. May mali, si Alex, hinding-hindi niya yan gagawin. Ayoko ring maniwala, sagot ko. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay. Pero sila yan, Rodolfo. Number ni Alex yan. Pati ang paraan niya ng pagsulat. At si Katrina ang sumagot. Ang cellphone niya nasa akin. Pumikit si Rodolfo. Huminga ng malalim, ilang beses. Nang imulat niya ang mata niya, may nakita ako. Determinasyon. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ipinaliwanag ko ang plano ko. Mag-document. Tingnan ang bank accounts. Palitan ang passwords. I-cancel ang mga shared card. Imbestigahan kung sinong doktor ang kasali. Kailangan naming kumilos na parang walang nangyari habang palihim na nag-iipon ng ebidensya. Darating si Katrina mamaya para kunin ang cellphone. Babala ko. Kailangan tayong maging normal. Paano? Sabi ni Rodolfo. Paano ko siya titingnan, Elena? Parang tinuruan ko lang ang mga estudyante ko na magpanggap na interesado sa kasaysayan sa loob ng 30 taon. Biro ko. Mahina ang ngiti ko. Isang hakbang bawat sandali, Rodolfo. Nakasalalay dito ang buhay natin. Ang sumunod na oras, nag-online kami. Sinuri namin ang mga bank accounts. May nakita kaming nakakagulat. May mga maliliit na halaga na regular na inilipat mula sa joint account namin sa isang hindi kilalang account. Sa loob ng 3 buwan, ang halaga, sobrang liit. Para hindi magduda, 500 dito, 1,000 doon. Pero sa kabuuan, umabot na sa halos 50,000. May access si Alex sa accounts natin, bulong ni Rodolfo. Binigyan natin siya ng PODER, Power of Attorney, noong nakaraang taon. Para daw kung sakaling may mangyari sa atin. Naalala mo? Nakakainis. Nagtiwala kami sa kanya. Ibinigay namin sa kanya ang susi para sirain kami. Pinalitan namin ang lahat ng passwords. Kinancel namin ang 2 credit card na hawak ni Alex bilang supplementary card. Tumawag kami sa bangko. Hiningi naming i-block ang anumang transaksyon na hihigit sa 5,000 kung walang personal na authorization namin. Paano ang tungkol sa doktor? Tanong ni Rodolfo. Si Dr. Villanueva. Dati, itinuturing naming kaibigan. Nagluluwasan pa kami minsan. Ang ideya na baka nagpapalsipika siya ng medical reports sa utos ng anak ko ay kasing sakit ng traidor ni Alex. Magpapa-appointment ako bukas. Desisyon ko. Gusto kong malaman kung ano ang sasabihin niya tungkol sa memorya ko. 7:00 na ng gabi, 7:00 p.m. Nagring ang doorbell. Nagkatinginan kami ni Rodolfo. Tense, pinihit niya ang kamay ko. Isang pangako. Susundin namin ang plano. Binuksan ko ang pinto. Pilit akong ngumiti. Si Katrina, maganda pa rin. Ang maayos niyang buhok, ang kanyang eleganteng damit. Ngayon, ang perpekto niyang hitsura ay tila maskara lang. Isang maskara na nagtatago ng kanyang kasamaan. Lola Elena, sorry po at gabi na. Kumusta po ang pag-aayos? Okay lang, sagot ko. Inabot ko sa kanya ang cellphone. Kuya Ben did a great job. Parang bago na ang screen. Binuksan niya ang device. Mabilis niyang chinek. Ngumiti siya. Perpekto. Magkano po ang babayaran? Ako na po. Huwag mo nang alalahanin, anak. Naayos ko na lahat. Hindi na siya naningil dahil matagal na akong customer. Nag-alinlangan si Katrina. May bahagyang kunot sa noo. Noon hindi ko sana mapapansin. Ngayon naiisip ko,
Nag-aalala ba siya na may nakita si Kuya Ben? Sigurado po kayo? Ayoko naman po na maging abala. Ano ka ba anak? Gusto mo bang pumasok? Nanood ng TV si Rodolfo? Magtitsyempo kaming magkape? Ay, hindi na po. Kailangan ko pa kasing mag-review ng presentation bukas. Maaga pa po kasi. Napansin ko, iniiwasan niya akong tingnan ng direkta. Isang magaling na sinungaling. Pero ngayon, alam ko na. Ang maliliit na senyales, nandyan na. Naiintindihan ko, kailan babalik si Alex mula sa biyahe niya? Bukas po ng gabi, mabilis niyang sagot. Isa na namang kasinungalingan. Ayon sa mensahe, wala si Alex sa biyahe. Nasa bahay siya. Naghihintay ng balita. Sabihin mo, dalawin kami agad, sabi ko. Pinananatili ang kaswal na tono. Halos 2 linggo na kaming hindi nagkikita. Opo, ngumiti siya. Inilagay ang cellphone sa bag niya. Na-miss din po kayo ni Alex. Ay, naalala ko. Nagpatingin na ba kayo doon sa doktor na inirekomenda ni Alex? Yung espesyalista sa memory? Bumilis ang tibok ng puso ko, pero hindi ako nagpakita ng emosyon. Wala pa kaming oras. Bakit anak? Nag-aalala ang mukha niya. Peke. Sabi po kasi ni Alex, lately po, nakakalimutan niyo na ang ilang importanteng bagay. Pangalan, appointments. Impression lang niya ba yon? Tumawa ako ng mahina. Ang memorya ko, napakagaling. Naaalala ko pa nga ang araw na sinuot mo yang damit na yan sa birthday party ng pinsan kong si Elisa 2 buwan na ang nakalipas. Nakita ko ang isang bagay na mabilis na dumaan sa kanyang mga mata. Frustration, pag-aalala, bago bumalik ang kanyang social smile. Kahit na po, hindi naman siguro masama ang magpa-check up, hindi ba? Sa edad po ninyo. Oo, sige. Magpapa-appointment ako soon. Nagpaalam kami. Pagkasara ng pinto, sumandal ako. Pagod na pagod sa pagpapanggap. Si Rodolfo ay naghihintay sa sala, tense. Ano? Sinubukan niyang itanim ang ideya na nawawala ang memorya ko, sagot ko. Umupo ako sa tabi niya. Nagluluto sila ng sitwasyon para sa oras na mangyayari. Anong gagawin natin ngayon? Kumilos, sagot ko. May tumubong determinasyon sa loob ko. Bukas ng umaga, pupunta ako kay Dr. Villanueva. Pagkatapos, gusto kong i-verify ang life insurance natin. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang iniba ni Alex. At pagkatapos, tayo naman ang magse-set up ng sarili nating bitag. Halos hindi ako nakatulog. Bawat ingay sa bahay ay tila banta. 3 beses akong bumangon para tingnan kung nakakandado ang mga pinto. Minsan, nakita ko si Rodolfo sa kusina. Umiinom ng tubig, may ganoon ding tingin ng pag-aalala. Iniisip ko si Alex noong bata pa siya, mahina niyang sinabi. Naaalala mo ba kung paano siya natatakot sa dilim? Paano siya tumatakbo sa kama natin tuwing may bagyo? Anong nangyari sa bata na yon, Elena? Wala akong sagot. Paano nagbago ang aming mapagmahal na anak sa isang kakaibang nilalang? Isang calculator na kayang planuhin ang aming kamatayan. Malalaman natin, pangako ko, niyakap ko siya. At makakaligtas tayo dito. Kinabukasan, tumawag ako sa klinika ni Dr. Villanueva. Nagdahilan ako ng emergency. Nakakuha ako ng appointment para alas 10 a.m. Bago ako umalis, sinuri namin ulit ang lahat ng aming online accounts. May nakita kaming mas nakakagulat pa. May bagong life insurance policy sa pangalan ko. Kinuha 3 buwan na ang nakakaraan. Hindi ko alam. Wala akong alam. Paano nangyari mayan? Tanong ko. Takot na takot. Si Rodolfo nag-scroll sa mga digital documents. Tingnan mo, ang pirma mo. Lumapit ako, hindi makapaniwala. Ang pirma ay talagang kamukha ng pirma ko. Pero hindi ko kailanman pinirmahan ang dokumentong yan. Pinalsipikan niya ang pirma ko, bulong ko. At mayroon pa, sabi ni Rodolfo, basag ang boses. Tingnan mo ang halaga, 15 milyong pesos. At ang nag-iisang beneficiary ay si Alex. Ang katotohanan, hampas. Ang plano ay hindi na lang usapan. Gumawa na sila ng konkretong hakbang, pinalitan ang mga dokumento, inilipat ang pera, posibleng sangkot ang doktor, at ngayon, isang life insurance policy na wala akong alam. Handa ng kolektahin. Umalis ako ng bahay. Ang bigat ng mundo nasa balikat ko.
Ang konsultasyon kay Dr. Villanueva ay krusyal. Kailangan kong malaman kung hanggang saan siya kasangkot. Tahimik ang klinika. Ang receptionist, na kilala ako ng maraming taon, ngumiti nang makita ako. Lola Elena, mabutit nandito na kayo. Tatawagin na po kayo ni Doktor. Hindi pa umabot ng 10 minuto, tinawag na ako. Si Dr. Villanueva. Medyo matanda na, friendly. Ngayon, tila awkward. Elena, anong sorpresa yan? Tumawag si Alex kahapon. Sabi niya ayaw mo daw magpatingin. Pinanatili ko ang aking ekspresyon. Talaga? Kakaiba naman. Sa totoo lang, doktor, nag-aalala ako sa memorya ko. Tumango ang doktor. Para bang kinukumpirma ang isang bagay na alam niya na. Oo, nabanggit ni Alex ang ilang nakakabahalang episode, pagkalimot, pagkalito. Nakaka-interes, kalmado kong sagot. Dahil hindi ko maalala na nagkaroon ako ng ganoong problema. Nag-alinlangan si Dr. Villanueva. Well, Elena, minsan ang pasyente hindi niya napapansin ang sarili niyang mga lapses. Karaniwan, yan sa mga initial stage ng demensya. Parang lalo siyang nagiging hindi komportable. Hindi, syempre hindi. Pero pinakita sa akin ni Alex ang ilang videos na nagkakamali ka sa petsa. Nakakalimutan ang pangalan ng mga malapit sa'yo. Videos? Nagulat ako. Pwede ko bang makita? Hindi siya nag-iwan ng kopya pero, Dr. Villanueva, bigla akong sumingit. Hinarap ko siya. Pasyente niyo ako ng 15 taon. Kilala niyo ako. Sa tingin ba ninyo, may demensya ako o naniniwala lang kayo sa sinasabi ng anak ko? O Rodolfo ang card. Ayaw niya raw po kayong abalahin sa bureaucracy, paliwanag ng manager. Halatang nahihiya. At nag-issue kayo ng bagong card nang walang presensya o pirma ng principal? Tanong ko. Hindi makapaniwala. Si Hinoong Mauricio ay hindi mapakali. Kasi po, may poder siya. At siya na po ang nag-aasikaso ng ilang financial matters ninyo. Huminga ako ng malalim. Pinigil ko ang galit. I-cancel niyo po agad ang card na yan. At i-block ang telepono, nanginginig ang kamay ko. Ang simpleng usapan na, yon, puno ng threat. Inaasahan ni Alex na ideklara ako ni Dr. Villanueva na may sakit. Nagulo siya nang malaman ng hindi at ngayon gusto niyang maghapunan. Bakit? Para obserbahan ako? Para alamin kung may hinala ako? O may mas masahol pa? Dumating ako sa bahay. Nakita ko si Rodolfo sa sala, napapaligiran ng mga papel. Tumingin siya, alalang-alala. Kumusta? Kasali ba ang doktor? Ipinaliwanag ko ang lahat. Kung paanong minanipula ni Alex si Dr. Villanueva. Kung paanong nakakuha siya ng access sa accounts namin. Kung paano siya nagpalsipika ng insurance. At tumawag siya pagtatapos ko. Gusto nilang maghapunan dito ni Katrina mamaya. Namutla si Rodolfo. Nagdududa ba silang may alam na tayo? Hindi ako sigurado. Pero nagulo siya nang malaman niyang nagpatingin ako at walang nakitang mali sa akin. Nagkatinginan kami. Ang parehong tanong, nakalutang, ano ang balak ni Alex at Katrina sa hapunan? Hindi tayo kakain o iinom ng kahit anong dala nila, sabi ni Rodolfo. At isa sa atin, kailangan laging nagbabantay. Sumang-ayon ako. Kailangan nating i-record ang hapunan kung mayroon silang sasabihing magdidiin sa kanila. Tumango si Rodolfo. Kinuha niya ang luma niyang digital recorder. Ginagamit niya yan noon sa meetings niya. Sinubukan namin ang device. Inisip namin kung saan ito itatago, sa ilalim ng lamesa. Inukol ko ang hapon sa pagluluto ng lasagna. Pero ang ideya na makikipaghapunan ako sa 2 tao na nagpaplano ng aming kamatayan, nakakapagod. Bawat isip ko sa mensahe, sa malamig na plano ng anak ko, masakit. Paano tayo umabot sa ganito? Tanong ko kay Rodolfo. Saan tayo nagkamali sa kanya? Umiling si Rodolfo, pareho kaming nasasaktan. Hindi ko alam, Elena. Akala ko kilala natin ang anak natin. Alas 7, 7:00 p.m. ng gabi, nagring ang doorbell, nagkatinginan kami ni Rodolfo. Huling tingin. Ang recorder ay nasa ilalim ng lamesa, nakabukas. Simple lang ang aming estratehiya. Magpanggap na normal, bantayan ang bawat galaw nila. At, kung maaari, manggaling sa kanila ang isang bagay na pwede naming gamiting ebidensya. Binuksan ko ang pinto. Pilit ang ngiti. Si Alex at Katrina.
Si Alex may hawak na bote ng red wine. Si Katrina may box ng chocolates na paborito ko. "Mama!" sigaw ni Alex. Niyakap ako. Ang yakap na dati ay nagpapagaan sa loob ko. Ngayon ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Paano niya ako nayayakap habang nagpaplano siyang patayin ako? "Miss na miss po namin kayo," sabi niya. Inabot ang bote ng wine. Nagdala kami ng espesyal na wine para sa gabing ito. "Ay salamat anak," sagot ko. Pinasadahan ko ng tingin ang label, mamahaling vintage. Noon, hahanga ako. Ngayon, nagtatanong ako, may lason ba yan? Si Rodolfo ang sumalubong sa kanila sa sala. Pilit din ang ngiti. Nag-alok siya ng tubig, kape o juice. Anumang inumin maliban sa wine na dala nila. "Mamaya na po ma," sabi ni Alex. Umupo siya sa sofa. Isasabay po namin ang wine sa hapunan. Nag-usap kami ng trivial things sa loob ng halos kalahating oras. Trabaho nila, panahon, lokal na balita. Ang pagpapanggap na normalidad ay nakakasuka. Napansin ko si Alex. Minsan, nakikipagpalitan siya ng tingin kay Katrina. Si Katrina, tinitingnan ang bawat kilos ko. Si Alex, nagtatanong ng mga bagay na tila inosente tungkol sa routine ko, sa mga gamot ko, sa mga kahirapan ko. "So ma," sabi ni Alex, yumuko. "Kumusta po exactly ang appointment niyo kay doktor? Nagpa-test ba kayo? May pinatingnan bang specific?" Pinanatili ko ang neutral na ekspresyon. Normal lang na check-up. Wala siyang nakitang nakakabahala. "Kakaiba," bulong ni Alex, kumunot ang noo. Sabi niya sa akin, nagdududa siya ng mas seryoso. Baka initial Alzheimer's. "Talaga?" tanong ko. Nagulat-gulat ako. "Kailan niya sinabi sa'yo yan?" Napagtanto ni Alex ang slip niya. Noong nakaraang linggo, noong tumawag ako sa kanya para pag-usapan ang mga episodes na napansin ko. "Anong episodes yan, anak? Hindi ko maalala na nagkaroon ako ng problema." May condescending smile sa mukha niya. "Tingnan mo ma, iyan mismo ang inaalala namin. Hindi mo maalala? Nung isang linggo, nakalimutan mo ang pangalan ni Manang Josie. Kapitbahay natin ng 20 taon, tapos iniwan mo pa raw ang stove na nakabukas ng matagal." Wala ni isa sa mga sinabi niya ang totoo. Puro kasinungalingan. Gawa-gawa lang para itayo ang istorya ng aking peking demensya. "Kakaiba," kalmado kong sagot. "Nakipag-usap ako kay Manang Josie kahapon lang, tinawag ko siya sa pangalan niya. At hindi ako gumamit ng stove nitong mga nakaraang araw. Mas gusto ko ang microwave." Ang ngiti ni Alex ay nawala saglit. "Kumain na tayo," sumingit si Rodolfo. Tumayo siya. "Lasagna ni Elena ang bango." Sa hapagkainan, nagpatuloy ang drama. Nagsilbi ako ng lasagna. Si Rodolfo naman, palihim na nagpalit ng mga baso ng wine. Napagkasunduan namin, iinom kami ng sarili naming wine, hindi ang dala nila. Magpapanggap kaming nagbubunyi, pero iba ang inumin namin. "Toast," sabi ni Alex, itinaas ang kanyang baso. "Para sa pamilya at sa kalusugan." Itinaas namin ang aming mga baso, nagpanggap kaming uminom. Tiningnan ko si Alex at Katrina ng maingat. Uminom sila. Walang pag-aalangan. Normal. Siguro, hindi pala laso ng wine. "Elena," sabi ni Katrina, inilapag ang baso. Nag-usap kami ni Alex. Nag-aalala kami na kayo lang ni Rodolfo ang nakatira dito sa malaking bahay na to. "Tama," dagdag ni Alex. "Lalo na sa mga episodes na yan. Naisip namin, baka mas maganda kung lilipat na lang kayo sa mas maliit na lugar. Mas madaling alagaan. O kaya, baka pwede kaming tumira dito kasama ninyo, pansamantala." Naramdaman ko si Rodolfo. Tumigas sa tabi ko. Iyon na. Gusto nilang tumira sa bahay namin. Para mas malapit sila sa amin. Para maisagawa ang kanilang plano. "Ang bait nyo naman, anak," sagot ko. Pinananatili ko ang matatag na boses. "Pero okay na okay kami, hindi ba Rodolfo?" "Siyempre," sabi niya. "Sa totoo lang, nagpaplano na nga kaming magbiyahe soon. Baka magbakasyon sa Palawan." Nagkatinginan si Alex at Katrina. Mabilis. "Biyahe? Ngayon?" tanong ni Alex. "Hindi yata magandang ideya yan pa. Paano ang mga doktor ni Mama at ang routine check-up nyo?" "Lahat perpekto," sagot ko para kay Rodolfo. "Pwede kaming mag-relax." Ngumiti si Katrina. Pero ang mga mata niya
ay malamig. Kailangan niyo po ba ng tulong sa pagpaplano ng biyahe? Pwede po akong maghanap ng hotel, packages. Mabilis siyang bumangon. Inaantok pa. Nasaan si Alex? Hindi ko alam. Bubuksan ko ang pinto. Pero manatili ka lang malapit. Bumaba ako sa hagdanan. Pilit kong kinokontrol ang paghinga ko. Bakit siya pumunta ng ganito kaaga? Ano ang gusto niya? Binuksan ko ang pinto bago pa siya makatuktok. Nagulat siya. Pero mabilis niyang pinalitan ng pilit ng ngiti. Lola Elena, sorry po at napakaaga ko. Nadaanan ko lang po papunta sa trabaho. Gusto ko lang po iwan yung mga dokumento na inayos ni Alex para sa inyo. May hawak siyang isang yellow folder. Anong dokumento? Tanong ko. Hindi ko inabot. Tungkol po sa poder, Jai Uy Quyen, na pinag-usapan natin kahapon. Pati po ilang article tungkol sa paggamot sa initial Alzheimer's. Baka daw po makatulong para hindi na lumala. Inabot niya ulit sa akin ang folder. Sabi niya, nag-aalala talaga si Alex sa inyo. Tiningnan ko ang folder ng matagal. Bitag ito. Baka mga dokumentong may pekeng pirma na, tulad ng insurance na nadiskubre namin. Bakit hindi ka muna pumasok? Imbitasyon ko. Pinanatili ko ang kaswal na tono. Pwede tayong magkape. Tingnan natin ng magkasama. Nag-alinlangan si Katrina. Malilate na po talaga ako. Gusto ko lang po talaga itong iwan para mabasa nyo ng maayos. Sige na, pilit ko. Binuksan ko palalo ang pinto. Kakakape lang ni Rodolfo. 5 minuto lang. Padabog siyang pumasok. Dinala ko siya sa kusina kung saan nagpapanggap si Rodolfo na kalmado habang umiinom ng kape. Katrina, anong sorpresa yan? Sabi niya. May dala siyang mga dokumento para pirmahan natin, paliwanag ko. Nilakasan ko ang salitang pirmahan. Agad na naintindihan ni Rodolfo. Aba, mabuti. Tingnan natin. Si Katrina ay lalong naging hindi komportable. Tiningnan niya si Rodolfo habang inuusisa ang mga papel. Ang mga daliri niya naglalaro sa mesa. Nervous. Nakaka-interes. Bulong ni Rodolfo pagkatapos ng ilang minuto. Ang poder na ito ay magbibigay kay Alex ng total control sa pinansyal at desisyong medikal namin. Halos ginagawa na kaming legally incapable. Precaution lang po yan, mabilis na depensa ni Katrina dahil sa kondisyon ni Lola Elena. Anong kondisyon? Tanong ko. Diretso? Ang mga lapses po sa memorya, ang pagkalito. Nag-alinlangan siya. Siguro na-realize niyang nasa delikadong teritoryo siya. Napansin po ni Alex ang maraming episode. Kakaiba, sabi ko. Wala namang nakita si Dr. Villanueva kahapon. Nagkakamali po ang mga doktor, sagot niya. Bawi na ang kanyang composure. Kaya po importante ang second opinion sa isang espesyalista. Ibinalik ni Rodolfo ang mga dokumento sa folder at itinulak ito kay Katrina. Nagpapasalamat kami sa pag-aalala mo, anak, pero hindi namin yan pipirmahan. Sa totoo lang, sinimulan na namin ang proseso para bawiin ang limitadong poder na ibinigay namin kay Alex noong nakaraang taon. Ang shock sa mukha niya ay totoo. At saglit lang. Pagkatapos, pinalitan ulit ng kunwari na pag-aalala. Pero bakit? Gusto lang naman ni Alex na tumulong. Sigurado kaming ganoon nga, sagot ko. Pero mas gusto naming panatilihin ang kontrol sa sarili naming buhay. Tumayo siya bigla. Kailangan ko na pong umalis. Late na po talaga ako. Sige, sabi ko. Sinamahan ko siya sa pintuan. Sabihin mo kay Alex, tatawag kami mamaya para pag-usapan itong mga dokumento. Nang makaalis siya, nagkatinginan kami ni Rodolfo. Pareho ang aming konklusyon. Minamadali na nila ang plano, bulong niya. Oo, tango ko. At ibig sabihin, kailangan na nating kumilos ngayon. Pagkatapos umalis ni Katrina, sinuri naming mabuti ni Rodolfo ang mga dokumento na dala niya. Tulad ng hinala namin, ang poder ay magbibigay kay Alex ng ganap na kapangyarihan sa aming pinansyal, ari-arian at desisyong medikal. Mayroon ding form ng voluntary admission para sa isang nursing home, isang institusyon para sa mga matatandang may severe dementia na may mga espasyo para sa aming mga pirma. Hindi na sila nagtago, bulong ni Rodolfo. Nangangatal ang mga daliri niya. Parang pinapapirmahan na kami sa aming sariling death warrant. Mabuti yan, sagot ko. Nagulat siya. Kung mas explicit sila, mas marami tayong ebidensya.
Ginamit ko ang umaga sa pagkuha ng litrato ng bawat dokumento. Gumawa ako ng digital copies at ipinadala ko sa email ni Manang Josie, ang kaibigan ko at tanging tao na pinagkakatiwalaan ko sa labas. Ipinaliwanag ko sa kanya ng maikli ang sitwasyon. Hiniling kong itago ang mga files ng ligtas. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Rodolfo. Kailangan natin ng plano. Malinaw na umaabante sila. Napagdesisyonan namin na oras na para humingi ng propesyonal na tulong. Hindi sa pulis dahil wala pa kaming sapat na definitive na ebidensya, kundi sa isang abogado upang maprotektahan ang aming ari-arian at higit sa lahat ang aming buhay. Pumili kami ng isang abogado na hindi namin kilala. Walang koneksyon kay Alex, si Atemir Marisa Lopez, espesyalista sa family at criminal law. Nakakuha kami ng appointment para sa hapon na iyon. Sa kanyang eleganteng opisina, ipinaliwanag namin kay Attorney Lopez ang lahat. Ang mga mensahe, ang accounts sa bangko, ang fraudulent na insurance, ang mga medical record na minanipula, ang mga dokumento ni Katrina. Nakikinig ang abogado, seryosong-seryoso, nagtitake notes. Nang matapos kami, huminga siya ng malalim. Mga G at Gingerbes Perez, nasa harap tayo ng isang napakaseryosong sitwasyon. Ang inyong inilarawan ay conspiracy, forgery, attempted fraud, at mas seryoso, conspiracy to homicide. Sapat ba ang ebidensya para sa pulis? Tanong ni Rodolfo. Ang mga mensahe ang pinakamatibay na ebidensya. Pero dahil nakuha ninyo ito nang walang authorization, may panganib na ituring itong ilegal. Ngunit isinasaalang-alang ang bigat ng sitwasyon at ang panganib sa inyo, sa tingin ko, makakabuo tayo ng matatag na kaso. Ano ang dapat naming gawin muna? Tanong ko. Agad nating ihanda ang mga legal documents para bawiin ang anumang existing power of attorney at i-block ang posibilidad ng mga bago. Ako mismo ang pwedeng maging saksi sa inyong mental capacity. Pagkatapos, magsasampa tayo ng detalyadong reklamo sa pulisya, kasama ang lahat ng ebidensya na meron kayo. Nag-ukol kami ng 2 oras sa pagpirma ng mga dokumento, formal na declarations, at pagpaplano ng bawat hakbang. Ngayon, sabi niya, ang pinaka-urgent na issue, ang inyong pisikal na kaligtasan. Hinihikayat ko kayong huwag nang umuwi ngayon. Nagkatinginan kami ni Rodolfo. Sa tingin nyo, nasa imminent danger kami? Tanong ko. Alam ko na ang sagot. Base sa inyong sinabi, oo. Napansin nila na gumagawa na kayo ng proteksyon. Ang surprise visit ni Katrina kaninang umaga ay nagpapakita ng urgency sa panig nila. Kung ako sa inyo, mag-i-stay muna kayo sa hotel. Gumamit kayo ng ibang pangalan hanggang sa makakuha tayo ng protection order. Umalis kami sa opisina ng abogado na may folder na puno ng dokumento at may sense of urgency. Dumiretso kami sa presinto ng pulisya, nagbigay kami ng detalyadong reklamo. Ang police commissioner na si Raul Salas, isang lalaking nasa edad 50, ay nakinig sa aming kwento, nag-aalala. Napakaseryoso nito, komento niya. Mag-a-assign ako ng investigador agad at hihingi ako ng discreet surveillance sa inyong bahay. Nang banggitin namin ang suhestyon ng abogado na huwag nang umuwi, agad siyang sumang-ayon. Sa katunayan, mas ligtas kung sa iba muna kayo tumuloy. Pero bago yan, gusto ko munang magpadala ng team para mag-install ng mga discreet camera sa bahay ninyo. Sa inyong pahintulot, syempre. Kung susubukan nilang pumasok o gumawa ng anuman, may concrete evidence tayo. Sumang-ayon kami. Babalik kami sa bahay saglit para lang kumuha ng mahahalagang gamit habang nag-i-install ang pulis ng surveillance equipment. Pagkatapos, pupunta kami sa isang hotel. Gagamit kami ng pekeng pangalan. Sa daan pabalik, tahimik lang si Rodolfo, nakatingin sa bintana ng taxi. Nang malapit na kami, nagsalita siya. Hindi ko naisip na darating ang araw na matatakot ako sa sarili kong anak. Hinawakan ko ang kamay niya. Walang salita ang makakapagpagaan sa sakit na yun. Ang bahay namin, sa labas, tila normal. Ang mga bintana, ang hardin, ang mailbox na pininturahan ni Alex nung teenager pa siya. Mahirap paniwalaan. Ang lugar na simbolo ng safety at pamilya naging scene ng conspiracy. Ang mga pulis, nakasuot sibilyan, dumating sa isang ordinaryong kotse. Pumasok sila sa likod na pinto. Mabilis silang nagtrabaho. Nag-install ng maliliit na kamera. Sa sala, sa kusina, sa pasilyo. Ipinaliwanag nila,
Ang mga footage didiretso sa presinto, monitored 24/7. Samantala, kinuha namin ni Rodolfo ang mahahalaga. Damit, gamot, importante documents. Iniiwasan kong tumingin sa mga family pictures sa dingding. Bawat alaala, ngayon, ay kontaminado na ng traidor. Handa na kami, sabi ng pulis. Ang mga kamera halos hindi nakikita, pero kinukuha lahat. Kung may papasok, malalaman namin. Binigyan niya kami ng isang maliit na card, may numero ng telepono. Ito ang direct line sa team namin. Anumang emergency, tawag agad. Nang paalis na kami, nagring ang cellphone ko. Si Alex. Tiningnan ko ang pulis. Tumango siya. Sagutin mo ng normal. Hello, sagot ko. Pilit kong pinanatili ang natural na tono. Ma, nasaan po kayo? Dumaan ako sa bahay, walang sumasagot. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pumunta siya sa bahay habang wala kami? Bakit? Nasa mall kami, namimili, sinungaling ko. Okay po, nag-alala lang ako. Hindi po kasi kayo umaalis nang hindi nagsasabi. Ang kasinungalingan niya, nakakasuklam. Spontaneous decision lang, pauwi na kami. Perfect, kasi may surprise ako sa inyo. Naghihintay ako dito. Nagyelo ako. Nasa bahay siya ngayon. Surprise? Tanong ko. Pinanatili ko ang boses ko. Oo, dala ko yung wine na gusto nyo. Naisip kong mag-spend ng hapon pag-usapan yung mga dokumento na iniwan ni Katrina kaninang umaga. Senyales ang pulis, ipagpatuloy ang usapan. Ang bait mo naman anak, mga kalahating oras nandoon na kami. Perfect, hihintayin ko kayo. Pagkababa ko, nakikipag-ugnayan na ang pulis sa mga kasamahan niya. Suspects on site. Ulitin ko, suspects on site. Hold distance but be ready. Hinarap niya kami. Hahayaan namin siyang pumasok. Tingnan natin ang gagawin niya. Kung susubukan niyang magtanim ng kahit ano, gamot, lason, mahuhuli natin sa video. Magiging irrefutable evidence yan. Ang plano ay tama. Pero ang ideya na si Alex ay nasa bahay namin, naghahanda ng bitag. Nakakatakot. Paano kung madiskubre niya ang mga kamera? Tanong ni Rodolfo. Masyadong improbable. Kasing laki lang yan ng button at nakalagay sa mga strategic na lugar. Bukod pa rito, may mga agent kami na nakaposisyon na sa kanto. Pumunta kami sa isang kalapit na cafe. Naghintay kami, anxious. Sa bawat minuto, naiisip ko kung ano ang ginagawa ni Alex. Naghahanda ng lason, nagtatanim ng ebidensya, naghahanap ng kung ano sa mga gamit namin. Pagkatapos ng 40 minuto na parang eternity, nakatanggap ng tawag ang pulis. Nakinig siya ng mabuti, nag-affirmative gestures. Umalis na siya, anunsyo niya pagkababa, at may nakita kaming interesting sa recordings. Nagmamadali kaming bumalik sa presinto. Dinala kami sa isang silid na may maraming monitor. Si Commissioner Salas ay nandoon na, pinapanood ang footage. G at Gong Perez, bati niya. Seryoso ang mukha. Tingin ko kailangan ninyong makita ito. Sa screen, nakita namin si Alex na pumasok sa kusina. May dala siyang 2 plastic bag. Tumingin siya sa paligid. Sinigurong wala siyang kasama. Pagkatapos, nagsimula siyang kumilos. Metodikal, kinuha niya ang ilang bote ng gamot, inilagay sa medicine cabinet namin, hinalo sa aming mga gamot. Pagkatapos, binuksan niya ang isang bote ng wine, siguro ang surprise na binanggit niya, at nagdagdag ng isang puting pulbos. Hinalo niya ng maingat, bago ibinalik ang cork. Sa huli, kinuha niya sa bulsa niya ang isang maliit na electronic device. Hindi namin alam kung ano. Ininstall niya sa ilalim ng lamesa. Siguro, microphone o camera, sabi ng commissioner. Diyos ko po, bulong ko. Nakatakip ang kamay sa bibig. Ang makita ang sarili kong anak sa video. Sadyang naghahanda ng poison para sa amin. Sakit na hindi maipaliwanag. Ngayon, sabi ng commissioner, mayroon na tayong sobra at sapat na ebidensya. Mag-i-issue ako ng warrant of arrest para kay Alex Perez at Katrina Perez immediately. Ano? Ano ang inilagay niya sa medicine cabinet namin? Tanong ni Rodolfo. Nanginginig ang boses. Kailangan naming i-analyze pero sa tingin namin, mga controlled medicines. Siguro, high dosage. Ang substance sa wine, i-analyze din. Pero taya ko, malakas na sedative.
Inilagay ni Commissioner ang kamay niya sa balikat ko. Lola Elena, alam kong sobrang sakit nito, pero kailangan ninyong intindihin. Aktibo siyang nagtatangkang pumatay sa inyo ngayon. Kung umuwi kayo at ininom ang wine na yon, hindi ko napigilan ang luha ko. Ang katotohanan, hampas, hindi lang text messages, kundi ang anak ko, sa kusina namin, naglalason. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Rodolfo. Niyakap niya ako. Aarestuhin namin sila ngayon din, sagot ng Commissioner. Sa ebidensya na to, walang bail. Ligtas na kayo ngayon, pero inirerekomenda ko pa ring manatili muna kayo sa hotel sa loob ng ilang araw. Habang papalabas kami ng presinto, sinusubukan naming iproseso ang lahat. May isang pulis na lumapit, nagmamadali. Commissioner Salas, may tawag kami. Si Alex at Katrina Perez nasa bahay ng mga Perez ngayon na. Nag-aalala sila, hinahanap nila kayo. Mabilis ang reaksyon ng Commissioner. Tactical team ready? Pupunta tayo ngayon. Hinarap niya kami. Siguro napansin nilang may mali. Hindi kayo umuwi tulad ng pinangako ninyo. Aarestuhin namin sila ngayon din. Pwede po ba kaming sumama? Tanong ko. Nagulat ako sa sarili ko. Isang bahagi ko gusto nang tumakas. Hindi na sila makita kailanman. Pero ang isang bahagi, ang pinakamalakas, kailangan kong maging nandoon. Saksihan ang katapusan ng bangungot na to. Nag-alinlangan ang Commissioner, pero sumang-ayon din. Pwede kayong manatili sa police car, sa ligtas na distansya, pero hinding-hindi kayo pwedeng makialam. Sa daan patungo sa bahay namin, ang puso ko sobrang lakas ng tibok. Nang dumating kami, maraming sasakyan ng pulis ang nakaposisyon na. Palihim. Sa radyo, narinig namin. Si Alex at Katrina nasa loob pa rin. Nag-aaway tungkol sa gagawin. Naisip nilang may mali, sabi ng pulis. Paulit-ulit silang tumatawag sa mga cellphone ng mga Perez. Totoo, ilang beses nang nag-ring ang cellphone ko. Alex lagi, hindi ko sinasagot. Sinunod ko ang utos ng pulis. Si Commissioner Salas mismo ang nagko-coordinate. Nag-uusap sa mga agent, mahina ang boses. Teams in position, anunsyo niya. We're moving in 1 minute. Iyon na. Nakita namin ang paggalaw. Bumukas ang pinto. Mabilis na lumabas si Alex. Sinundan ni Katrina. Pareho silang may backpack, nag-aalala, luminga-linga, nagmamadaling pumunta sa kotse. Tumatakas sila, bulong ni Rodolfo. Sa isang iglap, lumabas ang mga pulis mula sa pinagtataguan nila. Pinaligiran ng dalawa. May hawak na baril. Pulis! Aresto! Kamay sa itaas! Nakita ko ang shock sa mukha ni Alex. Ang panik sa mata ni Katrina. Sandali. Parang tumakbo si Alex, pero na-realize niyang na-corner siya. Dahan-dahan, itinaas nilang dalawa ang kanilang mga kamay. Sa loob lang ng ilang segundo, na-immobilize sila. Nakaposas. At inilagay sa magkahiwalay na police vehicle. Ang bilis, parang pelikula. Lumapit si Commissioner Salas sa kotse namin. Tapos na, pareho silang nasa kustudiya. Sinampahan ng attempted homicide, conspiracy at iba pang krimen. Nakita namin ang tainted wine at ang mga gamot na itinanim niya. Tumingin ako sa bintana ng police car. Nakita ko ang anak ko na inilalabas. Nakaposas. Sa likod ng patrol car. Nagkatinginan kami. Saglit. Wala akong nakitang pagsisisi sa mata niya. Galit lang. At baka sorpresa dahil nahuli siya. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi relief, hindi satisfaction, kundi walang laman. Bumalik kami sa presinto. Nagbigay kami ng formal statements. Nakita ng pulis sa mga backpack ni Alex at Katrina ang mga incriminating items, mga original na gamot, mas maraming powder na inilagay niya sa wine, plane tickets papuntang ibang bansa nakaschedule bukas, at maraming pera. Handa na silang tumakas, paliwanag ng Commissioner. Naisip nilang may mali. Ang plano, iwan ang poisoned wine, hintayin ninyong inumin at tumakas bago pa matagpuan ang mga bangkay. Hinawakan ni Rodolfo ang kamay ko ng mahigpit. Bawat bagong detalye, parang saksak sa puso ko. Pwede nyo silang tingnan kung gusto nyo, alok ng Commissioner. Nasa magkahiwalay silang selda, umiling si Rodolfo. Hindi pa siya handa. Pero ako, kailangan kong tingnan ang mata ng anak ko sa huling pagkakataon. Gusto kong makita si Alex, sabi ko. Nagulat ako sa sarili ko.
Dinala ako ng commissioner sa isang maliit, malamig na silid. May mesa, may 2 upuan. Dadalhin namin siya dito. Manonood kami. Kung may discomfort kayong maramdaman, itaas nyo lang ang kamay nyo. I-interrupt namin agad. Tumango ako. Umupo ako. Ilang minuto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Alex. Nakaposas. May kasamang pulis. Ang mukha niya, pula ang mata, gusot ang buhok. Tila tumanda siya ng 10 taon. Pinaupo siya ng pulis sa harap ko. Umalis ang pulis. Nagbabantay lang. Halos 1 minuto kaming tahimik. Nakatingin sa isa't isa. Si Alex ang unang nagsalita. Binitag niyo ako, sabi niya. Mahina, mapait. Lahat ito malaking misunderstanding. Huwag kang magsinungaling sa akin, sagot ko. Kalmado. Ngayon, tapos na. Iniwas ni Alex ang tingin niya. Ano bang gusto mong sabihin ko? Gusto kong malaman bakit. Bakit ginawa mo ito sa sarili mong ama at ina? Tumawa si Alex. Walang kagalakan. Pera ma. Laging pera. May pera kayo, may bahay, may insurance, at ano ang ginagawa nyo? Wala. Nag-iipon lang. Akala nyo ba mabubuhay kayo habang buhay? At iyon ang nagbibigay sa iyo ng karapatang patayin kami? Ideya ni Katrina yon sa simula, pag-amin niya. Sawa na siyang maghintay, bakit maghihintay pa ng dekada para sa mana? Sabi niya, kung pwede nating simulan ang tunay na buhay natin ngayon. At sumang-ayon ka ng ganun lang kadali? Nagkibit balikat siya. Hindi agad-agad, pero kinumbinsi niya akong mas mabuti ito para sa lahat. Matatanda na kayo, magkakasakit, magdudusa, gagawan lang namin kayo ng pabor. Ang lamig ng boses niya, hindi ito ang anak ko. Pabor? Ulit ko. Dahan-dahan. Lalasunin mo ang sarili mong magulang. Pabor yan? Hindi naman masakit. Matutulog lang kayo. Walang pagdurusa. Tulad ng wine na inihanda mo ngayon, tahimik si Alex. Paano nyo nalaman? Yung mga mensahe sa cellphone ni Katrina, di ba? Yung idiot na technician na yon. Oo, ang mga mensahe. Pero kahit wala yon, mahahalata namin. Hindi ka ganun katalino, anak. Napakilos siya sa upuan. Kumalansing ang posas. At ngayon, magte-testify ka laban sa sarili mong anak? Ikukulong mo ako? Pinaplano mong gawing aksidente yon. Walang magdudusa, mamamatay kami ng mapayapa, at sa wakas, makukuha mo ang buhay na deserve mo. Ang buhay na deserve mo, ulit ko. Tiningnan ko siya, wala akong nakitang vestige ng bata na pinalaki namin. Hindi kita kilala, sabi ko, halos pabulong. Ang anak na pinalaki namin, na minahal namin, nasaan na? Nandito ako, sagot niya. May emosyon na dumaan sa mukha niya. Ako to, nagmamadali lang akong lumaki. Napagod lang akong maghintay ng turn ko. Tumayo ako, dahan-dahan. Magkakaroon ka ng magaling na abogado. Babayaran namin yon. Ito ang huling gawain namin bilang magulang mo, pero huwag kang umasa ng kahit ano pa. Nang nasa pinto na ako, tinawag niya ako. Ma, hindi mo naiintindihan. Gusto ko lang ng chance na mabuhay ng totoo. Lumingon ako. Binigyan ka namin ng lahat ng chance, anak. Edukasyon, pagmamahal, suporta. Ang pagpili kung paano mabuhay, sa'yo na yon, at pinili mo to. Umalis ako sa silid. Nakita ko si Rodolfo, naghihintay. Pula ang mata, basag ang mukha. Anong sinabi niya? Tanong niya. Mahina ang boses. Ang totoo, sagot ko. Dahil sa pera ang lahat. Ang kamatayan namin ay paraan lang para makuha niya ang buhay na deserve niya. Pumikit si Rodolfo. Paano tayo hindi nakahalata? Paano hindi natin nakita na magiging ganito siya? Wala akong sagot. Umalis kami sa presinto. Nagtungo sa hotel. Kinabukasan maaga. Tumawag si Commissioner Salas. Lola Elena, kailangan ko po kayong pumunta dito agad. May development sa kaso. Dinala kami sa opisina ni Commissioner. Seryoso ang mukha niya. G at Jinger Perez, may komplikadong balita ako. Si Katrina Perez, humiling na magbigay ng full statement. Pumayag siyang mag-testify laban kay Alex kapalit ng pagbawas ng sentensya. Kinabahan ako. Ano ang sinabi niya? Ayon sa kanya, ang orihinal na plano ay nakawan lang kayo. Kumuha ng poder para kontrolin ang ari-arian. Ang ideya na alisin kayo ay lumabas lang nitong huling mga buwan.
Nang na-realize ni Alex na baka madiskubre niyo ang mga transfer, hinawakan ni Rodolfo ang kamay ko ng mahigpit. Inaangkin din niya, patuloy ng commissioner, na pinaplano rin ni Alex na patayin siya pagkatapos na patay na kayo at makuha na niya ang lahat ng pera. Ang revelasyon, parang bomba. Anak ko, pinaplano niyang patayin ang sarili niyang asawa? Ayon sa kanya, oo. May nakita siyang mensahe ni Alex sa ibang babae. Pinag-uusapan kung paano hahatiin ang pera kapag naresolba na ang problema ni Katrina. Napapikit ako. Sinusubukan kong i-absorb ang layer ng horror na to. Hindi lang pagpaplano ng kamatayan namin. Handa si Alex na alisin ang sino mang hahadlang sa kanya. Mayroon pa, sabi ni Salas. Mas seryoso ang tono. Na-analyze namin ang powder na inilagay niya sa wine, pinaghalong potent sedatives at isang substance na tinatawag na Adelpha. Sobrang nakakalason, nagdudulot ng cardiac arrest. At may nakita kaming ebidensya na sinubukan na niya ito dati. Paano? Tanong ni Rodolfo. Ang hair samples ninyo, Lola Elena, ay nagpakita ng traces ng Adelpha. Marahil, inihahatid sa maliit na dosis, para lang gayahin ang mga natural na problema sa kalusugan. Iyon ang magpapaliwanag sa mga memory lapses na inaangkin niya. Hindi pala lapses. Symptoms ng gradual poisoning. Ang silid, umikot sa paligid ko. Hinawakan ko ang mesa. Ang malupit na katotohanan. Sinimulan na ako ng anak ko na lasunin, dahan-dahan, metodikal. Gaano katagal? Tanong ko. Mahirap sabihin. Pero ayon sa samples, 3 buwan na. 3 buwan, inalala ko. Ang madalas na sakit ng ulo, pagkahilo, mga gabing walang tulog. Inisip ko, stress lang, edad. Hinding-hindi ko naisip na nilalason ako ng sarili kong anak. At si G. Rodolfo? Tanong ng commissioner. Okay ako, sagot niya, naguguluhan. Inirerekomenda pa rin namin ang toxicology tests. Kung target si Lola Elena, posibleng sinimulan na rin siyang atakihin. Umalis kami sa presinto, mas apektado. Ang ideya na si Alex ay hindi lang nagplano, kundi sinimulan na ang proseso, hindi ko kaya. Bawat pagkain na kinain namin, bawat kape na inihanda niya, bawat gamot na pinaalala niya sa akin, lahat bahagi ng kanyang plano. Pumunta tayo sa ospital ngayon na, sabi ni Rodolfo. Kailangan nating tingnan kung may permanent damage. Yun ang kabanata ay, ayon sa plano, ay sumusunod sa mga detalye ng paggaling, paglipat, at pangmatagalang epekto ng traidor na nagtatapos sa paghahanap ng bagong kahulugan ng buhay. Ang mga resulta sa ospital ay nakumpirma. May Adelpha ako. Hindi sapat para maging fatal, pero nandoon. Si Rodolfo, clear. Swerte kayo, Lola, sabi ng doktor. Nahanap niyo ito bago pa maging irreversible. Swerte. Kakaibang salita. Swerte ako dahil nadiskubre ko na nilalason ako ng anak ko bago pa niya ako napatay. Sa mga sumunod na araw, lumaki ang kaso. National news. Ang kwento ng anak na nagplano ng pagpatay sa magulang dahil sa mana. Hindi kami nagpa-interview. Ang sakit. Personal masyado. Si Atir Lopez ang naging tagapagsalita namin. Siya ang nagdala ng balita. Si Alex ay sinampahan ng attempted homicide na may aggravating circumstances ng premeditated poisoning. Katrina ay suspended ang plea deal. Nadiskubre ng pulis sa apartment niya ang isang journal na nagdedetalye ng pagpatay sa kanyang tiyuhin, dating kaso, at ang plano niyang patayin din si Alex pagkatapos. Si Katrina ay isang calculating sociopath. Ginamit lang si Alex. Si Alex, nang malaman niya ito, nag-collapse. Na-realize niya, ginagamit lang din pala siya. Ito ang dahilan kung bakit kami pumunta sa kulungan. Hindi para magpatawad, masyado pang maaga, kundi para tingnan ang katotohanan. Malamig at mabigat ang bilangguan. Nang pumasok si Alex, nakaposas, orange uniform, lumuluha siya. Mama, Papa, bulong niya. Nakatitig lang kami, walang masabi. Patawarin niyo ako, sabi niya. Alam kong wala itong kahulugan, pero kailangan kong sabihin. Bakit mo sinubukan magpakamatay? Tanong ko. Tiningnan niya ang mga kamay niyang may benda. Kasi, naintindihan ko na ang bigat ng ginawa ko. Hindi lang ang plano,
kundi kung gaano ko kayo sinaktan. Nakita ko ang totoong pagsisisi sa mata niya. Tama ka, sabi ni Rodolfo, mahina. Hindi maaayos ang lahat, pero hindi ibig sabihin, susuko ka na. Anong natitira sa akin? Buhay, sagot ko. Hindi perpekto, mahirap. Sa loob ng mga pader na ito sa maraming taon, pero buhay pa rin ang pagkakataong makagawa ng mabuti. Umalis kami, hindi kami nangako na babalik kami agad. Nagpaalam lang kami, nag-iwan ng posibilidad, 4 na taon ang lumipas. Ipinagdiwang namin ni Rodolfo ang aming ika-45 anibersaryo. Nagbenta kami ng bahay, lumipat sa isang maliit na apartment, wala nang masakit na alaala. Sa gabi ng aming anibersaryo, habang pinapanood ko si Rodolfo na tumatawa, na-realize ko. Masaya na kami ulit, may mga pilat na hindi mawawala. Pero mas malalim ang aming kaligayahan ngayon. Hinarap namin ang pinakamasamang bagay, at nakaligtas kami. Si Alex, nag-aaral ng law sa bilangguan. Si Katrina, nasa maximum security. Kami ni Rodolfo, natutunan naming dalhin ang aming kwento, ngunit hindi na ito ang nagde-define sa amin. Sino ang magsasabi, sabi ni Rodolfo, hawak ang kamay ko. Pagkatapos ng lahat, nandito pa rin tayo, survivors. Ngumiti ako. Higit pa roon, sabi ni Rodolfo. Living, nagsasabuhay. Tama siya. Hindi lang kami survivors, kami ay nagsasabuhay, may gratitude. Natutunan namin, ang buhay ay marupok. Ang traitor ay pwedeng magmula sa pinakamamahal mo, pero natutunan din namin, ang lakas ng tao ay pambihira, na maaari kang magsimula ulit, na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay kayang makaligtas kahit sa pinakamasamang bagyo. 5 taon pagkatapos ng gabing iyon sa tindahan ni Kuya Ben, tinitingnan ko ang nakaraan. Nakikita ko ang trahedya, pero nakikita ko rin ang paglago. Hindi ko pinili ang landas na ito, pero tinanggap ko ang hamon na muling bumuo. At iyon, siguro, ang pinakamalaking tagumpay. Ang hindi hayaang sirain ako ng galit, pait o takot. Ang piliin ng tapang at pag-asa. Sa kabila ng kadiliman ng mundo, si Kuya Ben, nang hindi niya alam, ay nagbigay sa akin ng higit pa sa chance na mabuhay. Binigyan niya ako ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. At dahil doon, magpapasalamat ako habang buhay. 5 taon na ang lumipas. Kami ni Rodolfo, hindi lang kami survivors, kami ay nagsasabuhay. Natutunan namin, ang tunay na lakas ay hindi sa pag-iipon ng pera, kundi sa pag-iipon ng tapang. Ang traidor, hindi kami sinira. Bagkus, mas lalo kaming nagtiwala at nagmahalan. Kay Kuya Ben, ang simpleng technician na nagbabala, ako ay habang buhay na nagpapasalamat. Dahil sa kanya, nahanap ko ang pag-asa. Piliin ang pag-asa, mga anak. Ngayon, kung nagustuhan mo ang istorya, i-click mo na ang subscribe. Sabihin mo sa comments kung aling bahagi ang nagpabigla sa iyo at huwag kalimutang mag-member. Hinihintay kita.